Alam mo, sa tagal ko nagbi-business, natutunan ko na yung success ay hindi yan isang straight line. Darating at darating ka sa point of downtime. May mga times na babagsak talaga yung negosyo mo. At kahit gaano ka kagaling, yung tipong kahit anong gawin mo, talagang hindi umaangat. Sobrang nakaka-stress yung ganong klaseng season. Lalo na kung marami kang bayarin. I know the feeling kasi 2 years ago, talagang bagsak kami. Sobrang down na down. Stress na stress talaga. And if ever dumadaan ka sa ganyang season ngayon, ito yung pwede mong gawin. So kung i-share sa iyo itong 3 do's and don'ts kung ikaw ay dumadaan sa downtime season ng business mo. Unahin natin yung don'ts. Unang-una, huwag mo nang gawin, huwag ka nang magmukmok kasi wala kang mapapala dyan. Number 2 is huwag ka nang manisi. Sayang lang oras mo dyan. And pangatlo, huwag ka nang magreklamo kasi wala namang may tutulong yan. So ano nga bang pwedeng gawin? Ito yung 3 do's na pwede mong gawin. Number 1, pray. Lumapit ka sa Diyos, magpakumbaba ka, at humingi ka ng tawad. Malay natin, baka na-mismanage mo yung resources na binigay ni Lord. O kaya naman, baka naging mayabang na tayo. Nagkaroon tayo ng pride. Sabi ng Bible, those who are proud, God will oppose them. Number 2, cut the unnecessary expenses. Lista mo lahat mula sa maliit hanggang sa malaki. At magugulat ka, marami dyan, mga pwede namang tanggalin. May mga expenses na pwede namang i-eliminate. At this point of your business, you wanna make sure that you will minimize lahat ng mga gastusin. Nang sa ganun, mas-squeeze natin kung ano ba talaga yung dapat na pinagkakagastusan mo lang dyan sa business mo. And number 3, focus on revenue. Ngayon, i-check mo dyan sa business mo, ano pa ba yung pwedeng i-maximize na pwedeng pagkakitaan. Baka may mga pwede kang ibenta or i-liquidate. Baka may pwede kang i-offer as an additional service. Something like that. Just see to it na ma-maximize natin yung pwedeng paglabasan ng revenue. Now, kung wala na talaga, it's time to move forward. Ibig sabihin, kailangan mo na talaga mag-isip ng bagong paraan para magkaroon ng cash. You can start a new line of business or isip ka ng ways kung paano makapag-generate ng cash as soon as possible. So those are my tips if you are experiencing a downtime in your business. Huwag ka na masyado mag-worry kasi season lang yan sa life mo. Tandaan natin, ang season dumadaan lang yan. Hindi yan permanent. Nagpapalit ng season ang buhay. Malay natin, pag malampasan mo yan, season of harvest ka naman. 2 years ago, sobrang down na down kami just like what I mentioned. Pero yun lang po ang ginawa namin mag-asawa. And by the grace of God, nakalagpas kami dun sa season na yun. So ngayon kahit papaano, nakakapagbawas na kami sa aming mga loans, yung mga pinagkakautangan namin sa iba't ibang suppliers. And then unti-unti nakaka-recover na rin. So I hope nakatulong yung mga tips na yan. If ever you need some more help, I'm open for business mentorship. Just reach out to me, message me, and I will be glad to assist you. You may also want to grab a copy of my book called Business by Faith, 10 Biblical Principles that help us grow our business while staying close to God. This is completely free. To grab a copy, simply message me or you can click the link below if you see any link down there. God bless and more blessings to you and to your business.